kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The Pharisees went out and took counsel against Jesus to put him to death. When Jesus realized this, he withdrew from that place. Many people followed him, and he cured them all. But he warned them not to make him known. This was to fulfill what had been spoken through Isaiah the prophet. Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom I delight. I shall place my spirit upon him, and he will proclaim justice to the Gentiles. He will not contend or cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, a smoldering wick he will not quench, until he brings justice to victory, and in his name the Gentiles will hope. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Welcome to the Pilgrim's Mass of Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, and good morning po sa inyong lahat. You know, years back, I remember, meron akong kaibigan, and she was suffering from an illness. But that time, hindi ko alam na may sakit siya. Pero nakasalubong ko siya sa kalsada, and then she just approached me. Sabi niya, pagdasal mo naman ako. Hirap na ako talaga. Hirap na ako. But then, afterwards, gumaling naman siya after few months. Mga kapatid, kapag ka merong nahihirapan, usually, merong nagpapahirap. When someone feels difficult, there's also something or someone that is giving the difficulty. In this case, sa kinuwento ko kanina, ang taong to ay pinahihirapan ng kanyang karamdaman. And we suffer sa iba't ibang klase ng paghihirap. Pwedeng pinahihirapan tayo ng ating karamdaman. Pwedeng pinahihirapan tayo ng ating mga iniisip sa buhay. Pwedeng pinahihirapan tayo ng kung ano ang gagawin natin sa hinaharap. Pwedeng nahihirapan tayo dahil hindi tayo makahanap o di kaya naman kulang yung ikinabubuhay natin. Minsan, circumstances yung nagpapahirap sa buhay natin, yung nagbibigay ng paghihirap. Pero ang mas nakakalungkot na sitwasyon ay kapag kayong kapwa-tao natin yung nagpapahirap sa atin. At may mga ganong pagkakataon. Minsan, may hirapan ka sa iyong kapwa, kapag kailang buwan mo ng sinisingil, ayaw pa rin umutang. Ang hirap. O di kaya naman minsan, hindi mo na alam kung kanino ka uutang para sa iyong pangangailangan. Ang hirap din talaga. May mga pagkakataon pa minsan, hindi tayo makapunta sa hospital dahil wala tayong pambayad. Pero hindi ko alam kung naranasan nyo na napahirapan ng kapwa-tao. May mga ganyang pagkakataon sa mga kapwa natin. And sa ating unang pagbasa, ito yung sinasabi na yung mga may kaya sa buhay dito sa Lumang Tipan ay nagbabalak na agad na pahirapan yung kanilang kapwa.
Kasi yung context ng ating unang pagbasa, sinasabi doon, nagbabalak sila na pahirapan yung kanilang kapwa. Ibig sabihin yung mga landowners ito, yung mga may-ari ng lupa na umaapi doon sa mga mahihirap. Uutang sa kanila, dadami ng dadami yung utang hanggang sa makamkam na nila yung lupa na pagmay-ari nung mahirap. Pagpapahirap sa kapwa. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong nagpaplano na yung mga Pariseyo, kung papaano pahihirapan at papatayin ang ating Panginoong Hesukristo. At bilang Kristiyano, we are always challenged how to face the difficulty brought about by our neighbor. Bilang Kristiyano, talagang mahalaking hamon kung paano natin haharapin yung pagpapahirap na dinadala ng kapwa natin sa atin. At ano yung gagawin natin when we are confronted with that kind of difficulty? Anong gagawin natin kapag pinahihirapan tayo ng kapwa natin? Ang hirap, di ba? Ang hirap talaga. Pero mga kapatid, the response of Jesus is something that we can learn from. At paano ba nag-react ang ating Panginoong Hesukristo dun sa mga nagbabalak na magpahirap sa Kanya? Anong ginawa niya? He withdrew from that place. Yun yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Umalis siya sa lugar na yun. Umiwas siya sa lugar na yun. And bilang Kristiyano, bilang tao na rin, when you know that you are on the losing side, pag alam mo na sa isang laban talo ka na, mas mabuti na umiwas na lang. Pag alam mo na sa isang laban, wala kang kalaban-laban, mas mabuti umalis ka na lang. At yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niya na hindi pa napapanahon para maghirap siya. Alam niya na hindi pa napapanahon para mamatay siya. Masyado pang maaga. And so He withdrew from that place. Umiwas siya. At sa buhay natin, kung minsan kapag pinahihirapan tayo ng buhay at pinahihirapan tayo ng ating kapwa, mas mabuti na umiwas muna. Mas mabuti na mag-withdraw muna. Mas mabuti na umiwas muna. Dahil kung minsan, ang tunay na pagkapanalo ay yung pag-iwas mismo natin. At bilang Kristiyano, hindi naman tayo pwedeng mag-compromise ng ating paniniwala. Bilang Kristiyano, hindi rin naman tayo pwedeng pumayag na talagang api-apihin tayo. Hindi pwedeng pumayag tayo na talagang apak-apakan na lang tayo. Dahil bilang Kristiyano, we also have to fight for our right. Pero ang paglaban sa ating sariling karapatan ay hindi naman laging pakikipagbakbakan. Hindi naman pwedeng pambubuli din. Hindi pwedeng kung paano tayo pinahihirapan, ganun din yung ipararamdam natin. No. Dahil ang bilang Kristiyano, we cannot compromise, pero hindi rin tayo pwedeng mambuli. May tamang paraan at tamang pagkakataon para harapin ang pagpapahirap sa atin. Well, kung meron tayong chance para ipagtanggol yung sarili natin, then go ahead. Lalo na kung talaga alam natin kung tama tayo. Pero paano kung, for example, yung sitwasyon natin ay katulad ng sitwasyon nung nasa unang pagbasa, yung talagang mahirap, yung talagang wala kang magawa, yung talagang alam mong kahit aping-api ka na, hindi ka naman mananalo. Paano kung gano'n yung sitwasyon? Diba may mga ganun din naman pagkakataon, kahit na mo alam mong tama ka, pero dahil mas malakas sila, dahil mas may kapangyarihan sila, wala ka na lang magawa. Paano naman kung ganun? Mga kapatid, sa mga ganong pagkakataon, bukod sa mahirap tanggapin,
at kailangan tanggapin na lang. Huwag nating kalilimutan, wala namang nakakalusot sa Diyos. Wala namang pinalalagpas ang Diyos. At lahat nakikita ng Diyos. Kung ngayon nakalusot siya sa inyo, kung ngayon nakalusot siya sa iyo, huwag kang mag-alala. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya makakalusot sa Diyos. Kung ngayon nakakaligtas yung nagpapahirap sa iyo, huwag kang mag-alala. Hindi nakakalimot ang Diyos. Diyos nang bahala sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, siguro sa ngayon may nararanasan tayong pagpapahirap sa ating buhay sa iba't ibang pamamaraan. Pero katulad ng ating Panginoong Jesucristo, kung kailangang umatras, atras muna. Kung kailangang umiwas, umiwas muna. Pero kung hindi may iwasan at talagang nahihirapan, kung wala na tayong magagawa, huwag kang mag-alala. Hindi nakakalimot ang Diyos. Walang nakakalusot sa Diyos. Kaya sa harap ng paghihirap, sa harap ng kahirapan, patuloy tayong umasa sa Diyos at patuloy tayong magtiwala na may awa ang Diyos. Amen.